Bukod sa 100 Islands, may 100 pang adventure ang naghihintay lang na matuklasan. Kaya, pasyal na sa Pangasinan. Para sa mga naghahanap ng memorable na gagawin ngayong holiday season, bakit hindi subukang mag-road trip up north? Want to have some fun? Tara na and let's explore Pangasinan! 4 hanggang 5 oras mula Maynila, ang Pangasinan ay kilala bilang Bangus Capital of the Philippines dahil ito sa nag-uumapaw na dami ng mahuhuli at makakaing bangus. Meron ding mga kakanin katulad ng tupig na paboritong pangmeryenda. Pagdating sa pasyalan, isa sa puntahan ang pamosong 100 Islands kung saan pwedeng mag-snorkeling at swimming. Para sa mga sagradong Katoliko, puntahan dito ang simbahan ng Manawag dahil dito maraming kahilingan daw ang natutupad. Pero you haven't seen anything yet dahil sa Pangasinan, marami pang pwedeng maranasan. May mga bago kaming na-discover na pwede niyong balikan. Sa bayan ng Balungaw, may exciting na adventure park na gigising sa inyong dugo. Ayan, nandito tayo ngayon sa Balungaw Hilltop Adventure, tas meron ditong zipline ATV, pero ngayon nagtitrek tayo papunta sa summit ng Mount Balungaw. May taas na 1,253 feet. Ang Mount Balungaw ay isang extinct volcano na ngayon ay nagiging paborito ng climbers dahil sa challenging hiking trail nito. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Tumatagal na 1 oras ang pag-akyat at tiyak na tatagaktak ang pawis nyo dahil may matarik at mabatong mga trail na dadaanan. Kaya natin to. Tiwala lang. Yeah! Malapit na tayong mapagod lahat. Pero hindi naman kayo gaanong maiinitan dahil mayaman ang bulkan sa mga puno at halaman na nagbibigay ng sariwang hangin sa sinumang dumaraan. Pang third, akyat ko ng bundok. Tapos isa to sa pinakamahirap kasi yung ibang mga naakyatan ko may patag eh. May patag, so makakapag-rest ka. Tapos tsaka magiging steep ulit. Ito puro steep. Ay! 1, 2, 3. Yeah! Ayon sa kasabihan, kapag may hirap, may sarap. Dati po, makikiraan po. Dahil kapag narating ang summit ng bundok, kakaibang ganda ng Pangasinan ang bubulaga sa inyo. Ayan! After 1 hour of trek paakyat, nandito na tayo sa summit ng Mount Balungaw. Overlooking yung buong munisipyo. So yan, nakikita mo yan ngayon. Buong lugar nila. Dahil dating bulkan ang Mount Balungaw, mainit ang lupang nasa loob nito at dito dumadaloy ang tubig ng hot spring. Kaya matapos ang nakakapagod na trekking, I think I need some relaxing. Ay, ang init! Ang saya! Mainit siya. Pero masarap nakaka-relax. After ng bundok, after mong mapagod sa bundok, ito na, mag-relax ka naman, o diba? Ang saya, nakaka-relax. Parang feeling ko lumalabas yung init ng katawan ko. Humihi ako, joke lang. Joke lang! All natural ang pag-relax dito at ang best part, may taglay na sulfur ang tubig kaya may health benefits daw ang hot spring at nakatatanggal ng skin allergies and other ailments. Kaya pinagpapawisan ako! Bukod sa hot spring at mountain trekking, pwedeng mag-enjoy sa kanilang extreme activities katulad ng zipline. At ang isa pang tiyak na exciting, ATV ride! Ito ang aking sasakyan patungo sa ating next destination. Papunta tayo ngayon dun sa may dragon fruit farm. Tapos meron din daw dun mga iba't ibang dragon fruit products. O diba? Mga 15 to 20 minutes ATV ride lang daw pero patag naman. Hi!
isang dragon fruit farm na 3.2 ektarya ang laki. Ang dragon fruit ay isang prutas na ngayon ay nakikilala na rin dahil sa kanyang health benefits. Mataas ito sa lycopene na mainam sa puso at active antioxidants. Ano pa pong ibang mga products nyo bukod po sa yung mismong dragon fruit na fruit? May ice cream po kami. Shanghai. Lumpiang Shanghai na dragon fruit? Mga sabon, mga wine. Tsaka di ba po meron ako nakita dried na dragon fruit din. Narito na rin lang ako, syempre hindi ko na palalampasin na matikman ang iba't ibang mga produkto. Ngayon, tikman naman natin ang kanilang dragon fruit ice cream. Sila rin mismo yung gumagawa nito at mabibili for 15 pesos. Ito naman ang kanilang dried dragon fruit. Ito mabibili for 100 pesos. Very chewy. Sa Pangasinan, kilala rin ang tupig. Ito ay kombinasyon ng buko, gata at galapong na binalot sa dahon ng saging at pinauusukan hanggang maluto. Bukod dito, isang uri pa ng kakanin ang kanilang ipinagmamalaki. Sa bayan ng Bayambang, kilala ang kakanin na kung tawagin ay patupat. Gawa ito sa malagkit at pinatamis na tuba. Ngayon, kasama natin si Ate Cynthia. Ate, ito po ba mga binibenta niyong patupat? Kayo po mismo yung gumagawa? Yes, ma'am. Kami po yung gumagawa, ma'am. Gaano katagal na po kayong gumagawa ng mga ganito? Siguro andun na po sa 30. 30 years. Yes, ma'am. Nagsimula po sa lola nyo? Sa nanay nyo? Lolo po namin. Lolo nyo. Okay. Saan po ba ito gawa? Ano pong laman niya? Ano po yung laman niya? Yung malagkit na kanin. Tapos yung itong pinambalot sa mismong yan sa puli. Ganito ang paggawa ng patupat. Dapat gawa na po yung lalagyan natin. Tapos, lagyan po natin siya ng malagkit. Kalahati lang po ang nilalagay natin. Kasi malasa po itong malagkit. Tapos, isasara po natin siya. Tatali. Kukuha po tayo ng isa yung nagawa na. Tatali ulit. Tanggalin po natin yung po siya, tanggalin. Ito na po yung nagawa natin. I-ready na po siyang iluto. Iniluluto ang patupat sa kawa ng kumukulong tuba na siyang magpapatamis dito. Matapos ang 3 oras, pwede na siyang kainin. Tikman natin. Malagkit. Na para siyang biko na medyo matabang, tapos parang may flavor ng buko. Tapos hindi siya masyadong malambot. Masarap siya. In fairness. Ito ay, ate, saan po ito niluto? Sa sweet tuba? Yes, ma'am. Sa sweet tuba po yan, ma'am. Sa sweet tuba na katulad nito. Parang kakaibang buko. Parang ibang... Kung ito, mas matabang na biko, ito, mas malasang buko. Pagkain, pasyalan, at mayamang kultura. Wala na talaga kayong hahanapin pa kung sa Pangasinan ay bibisita. Samot-saring good news na mabibigay sa inyo ng good vibes ngayong Kapaskuhan.